Nagpasasalamat si Jesus na Diyos na buong sanlibutan, sa kanyang pagkabuhay ating nasaksihan. Tunay na pag-ibig at buhay na walang hanggan. Tunay niyang pag-ibig at buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW. Pagdasal natin ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban namay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinaladkad ang mga sumasampalataya at ibinilanggo, maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating, ay ipinangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos
lapit at pagmasdan ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing, may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magkukutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Pasensya na po kayo sa bols ko. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pangako ni Kristo sa mga nananalig sa Kanya. Ang ingatan sila at hindi sila pabayaang mawala sa Kanya. Pero bakit ganon? Sa ating unang pagbasa, parang may problema na para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat sinasabi dito kung paano pinangalat ang mga unang Kristiyano dahil sa pag-uusig sa mga ito. Habang pinagluluksa naman ng mga mananampalataya sa Jerusalem ang paglilibing kay Esteban, alam naman natin unang casualty na pag-uusig sa simbahan. Idagdag pa dito ang walang habas na pag-uusig pa rin sa iba't ibang bayan ng mga unang Kristiyano sa pangulan ni Saulo. Ang landong magbahay-bahay, kalad ka rin sa labas, kahit babae, ang mga unang Kristiyano at pabilanggo pa ang mga ito. So sa una pa lang parang sablay na si Kristo sa pangako niya. Pero teka, sinasabi rin dito na yung pagkapangalat na yon sa mga unang Kristiyano ang naging dahilan upang kumalat din ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat saan man sila mapunta, pinangangalat nila, pinapahayag nila ang mabuting balita tungkol sa Kanya. Isa na nga po ditong halimbawa na binigay ay si Felipe. Nang mapunta sa Samaria, ay dinumog ng napakaraming tao sapagkat nakagagawa siya ng mga himala at milagro na hindi niya at hindi nila magagawa sa ganang sarili nilang kakayanan. Hindi sila makapagpapagaling ng tao, hindi sila makapagpapalayas ng demonyo kung sila ay iniwan na at pinabayaan na Kristo. Kaya ito ay maliwanag na patunay na hindi sila panabayaan na si Kristo ay tumupad sa pangako niya sa kanila. Nakatutuwa nga po yung salitang ginamit dito ni San Lucas para i-describe yung ginawa ng mga tag-usig ng mga unang Kristiyano sa kanila. Sabi, pinangalat scatter. Sa wikang Grego, pag-alaman ko ay pwede palang dalawang maging ibig sabihin. Ang unang ibig sabihin ng isang salitang scatter, ang translation ay ang ipangalat para mawala. At tulad ng ginagawa halimbawa sa mga
abo ng yumao na ipinangangalat sa dagat para mawala. Kaya bawal yan hindi maganda yan Kasi hindi dapat winawala yan. Dapat binibigyan ng ibayo pang halaga yan, yung mga labi na yan. Anyway, yun ang ginawang paraan ng mga tag-usig sa mga unang Kristiyano. Pinangalat sila para mawala sila, para kumonti ang bilang nila at tuluyang mawala na. So much so na si Saulo, ang ginagawa pa raw nito, consistent, na hindi lang magbabahay-bahay sa Jerusalem, kundi kahit nasa iba't ibang bayan, sinusundan talaga niya ang mga Kristiyano para i-wipe out na ang mga ito. Yun ang nakatutuwa sapagkat hindi ito ang umiral sa mga unang Kristiyano, kundi yung pangalawang ibig sabihin ng scatter sa translation ng mga Grego. Kasi ang isa pang ibig sabihin pala ng scatter sa wikang Grego ay to plant, to sow. Hindi nga ba't when we are planting, we're scattering seeds? Pero hindi para mawala yung mga binhi, kundi para dumami at mamunga ng sagana ang mga binhi ito. At yun ang nangyari, surprisingly, sa mga unang Kristiyano. Sapagkat habang sila'y pinangangalat, ini-scatter, ang mabuting balita ay mas lalo pang kumakalat at umulat. Ito po ang pinagsimula ng ating ilang simbahan. Ang persecution sa mga unang miyembro ng ating simbahan. Hindi nga po ba't nakatutuwa na yung ginamit ng mga tag-usig na Kristiyanong paraan, yung pagpapakalat sa mga unang Kristiyano, paraan nila para masira, kumonti at mawala ng tuluyan ng mga ito. Ang siyang ginamit naman ng Diyos na paraan upang mas lalo pang dumami ang mga ito at umunlad pa ang simulain ng simpang ito. At kung ipa-fast forward pa po natin, side comment na lang ito, pero kaugnay. Sino mag-aakala na yung pagiging masigasig ni Saulo sa pag-uusig sa mga Kristiyano sa iba't ibang bayan, ang siya pang magiging daan ng conversion ito sapagkat hindi nga ba't na-convert siya ng ating Panginoon on His way to a place in order to persecute early Christians. At yung paraan niya ng pag-uusig dati, yung masigasig niyang pagbabahay-bahay, pagpunta sa iba't ibang bayan, pagsugod sa mga unang Kristiyano, yun din ang naging style niya at mas ibayo pa na siya'y maging si Pablo na sapagkat sinusuyod niya ang iba't ibang mga lugar para hanapin ang mga hindi pa naniniwala kay Kristo upang si Kristo ipahayag sa kanila. Sige nga. Naalala ko dito yung sinabi ni Jose sa mga kapatid niya na nagtangka sa buhay niya na naging daan naman ng Panginoon upang paunlarin siya, pasaganahin ang buhay niya. Sabi niya sa kanila, what you meant for evil, God meant for good. Yung ginawa niyong paraan sa ngalan ng kasamaan ay ginamit ng Diyos sa aking paraan sa ngalan naman ng kabutihan. Kaya sana po ito'y maging magandang lesson para sa atin kapag tayo nakararanas sa mga suliranin, lalo pat tayo naman ay sumasampalataya sa Panginoon natin. Huwag nating isipin na siya'y nagpapabaya sapagkat ang Diyos ay tapat sa pangako niya, lalo na para sa mga hinirang niya. Huwag po nating isipin na wala siyang ginagawa kapag tayo batpat ng mga problema. Masusurpresa na lamang po tayo na kahit pala yung mga mismong problema natin ay tinatrabaho niya upang makapagbigay ng mga pagpapala sa atin at sa mga taong sa atin ay mahalaga. Masusurpresa po tayo na yung ginagamit pala ng Diablo para pasamain tayo ay ginagamit ng Diyos na paraan upang pabutihin tayo. Na yung ginagamit pala ng masama para ibaba tayo ay ginagamit pala ng Diyos para itaas tayo. Pagtiwala lamang po tayo. Baka nakakalimutan po natin na mula sa kawalan ay nilikha ng Diyos ang lahat ng mga pagpapala sa mundong ito. Easy lang sa Kanya yon. Kaya mas lalong madali para sa Diyos ang lumikha pa ng iba pang mga pagpapala mula sa meron na. Kahit pa masama o pangit yung meron na yan. Kayang i-convert ng Diyos sa mabuti. Ngayon, kung ito ay madali para sa Panginoon na lumikha ng pagpapala mula sa meron na, kahit ito'y pangit o masama, siguradong iba yung mas madali din naman para sa Kanya ang lumikha ng pagpapala ng tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. At ito yung sinasabi niya sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita, na sa pamamagitan ng meron ng tinapay at alak na mabuti naman pareho, ay po pwedeng makatanggap tayo ng iba yung pagkapala sa pamamagitan ni Kristo upang mas matupad niya yung pangako niya sa ating iingatan niya tayo at hindi niya tayo pababayaang mawala sapagkat sa pagtanggap natin sa Kanya, sa anyo ng tinapay at alak sa banal na Eucharistia, tayo ay nagiging parte niya and vice versa. Kaya sa totoo lang ay hindi ito mahirap paniwalaan
kung paniniwalaan lang talaga natin ang pangako niya. Dahil lahat naman ay kakayanin niyang gawin para sa atin na minamahal niya. And for this to happen, gayahin po natin ang mga unang Kristiyano na sa kabila ng pangangalat na binibigay sa kanila, sa kabila ng persecution na binibigay sa kanila, ay walang sawang nagkatipon pa rin lagi para sa Panginoon. Gumagawa pa rin sila ng paraan para magkasama-sama at ipagdiwang noon pa man ang banal na Eucharistia. Kaya, para sa atin naman ngayon, kung kailan tayo nakaranas ng mga matitinding problema, mas lalo po tayong dapat na magsimba. Mas lalo po tayong dapat na magkatipon, na magkakasama sa pangalan niya upang mas maramdaman natin ang katuparan ng pangako niya na kailanman ay hindi niya tayo pababayaang mawala sa Kanya. Ito po sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringkin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako na kahit sa gitna ng aking mga problema ay dumulog pa rin sa iyo. Magdasal, magsimba pa rin ako sapagkat ito naman talaga ang tanging paraan upang manatili ako at hindi mawala sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag mapagharian ng mga problemang naranasan ko na nagbibigay sa akin ng takot, ng lungkot at ng pag-aalala. Tulungan mo ako, Panginoon, upang ang mga ginagamit ng Diablo upang pasakitan ako ay maging daan naman upang ang pangalan mo ay mas luwalhatiin ko sa buhay ko at makasunod ako sa kalooban mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Ito yung mga milagro sa kasalukuyan. Hallelujah! Yung sa kabila ng mga pangit na nangyayari, may mangyayari pa rin maganda sa huli. Kaya hindi totoo na walang nangyayaring milagro ngayon. Tandaan natin yun. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ang batayan nito ay ang kamatayan ni Kristo na naging daan upang tayo bigyan ng buhay. Yan ang pinakaugat ng lahat ng yan. Yan ang dahilan kung bakit kahit ang kasamaan ay po pwedeng maging daan ng kabanalan kung tayo ay kakapit lang sa Panginoon, mananatiling sumusunod sa Kanya. Yung ginagamit ng Diablo para pasamain tayo ay gagamitin ng Panginoon para papanalin tayo. Yung ginagamit ng Diablo para pasakitan tayo ay gagamitin ng Panginoon para pagpalain tayo.
Iyon ay maliwanag na milagro. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog naming alay, humaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, humaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa atin kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkalobong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inihali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig ay isa ni Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahan mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang ipapanayang mga kapatid ng ahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at tahimik nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Bubuhayin kita at bubuhayin kita at bubuhayin kita ngayon at kailanman. Ako ang buhay mo, halina sa aking piling. Sino mang manalig sa akin, hindi mauuhaw magpakailanman. Bubuhayin kita at bubuhayin kita at bubuhayin kita ngayon at kailanman. Pagkaing handog ko, ito ay aking buhay. Sa lahat ng tao'y nalalaan upang sila'y mabuhay magpakailanman. Bubuhayin kita at bubuhayin kita at bubuhayin kita ngayon at kailanman. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakalob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Berhen ng Lazaret,
ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo sa ating Kwasay Parish na nakikindailan para makatulong din po tayo sa maraming nangangailangan. Kaya maraming salamat po. Very soon i-update po namin kayo. Nandito na po yung pamilya ng bata na nag-liver transplant sa India. Napaka-ganda, lusog-lusog niya, nakakatuwa. Kaya soon, i-update po namin kayo. Anyayahin natin sila dito. Salamat po. Salamat din daw po mula sa mga iba't ibang mga pare at parokya na natutulungan po ninyo. Yung ilan ay ipapakita namin sa inyo, yung ilan lang, mas marami yung hindi. Para lang po may prueba, patotoo na maraming nararating yung tulong na binibigay po ninyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last ahead. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last again.